Okay, ito pala yung salamin ko. Before we continue, di ba, nag-uusap tayo about the covenant. Sabi ko kanina umaga, it's worth sharing and I have been made this impression, of course. Nabasa ko yung devotional ni Pastor Prince as early as kanina. Okay, ginagawa po talaga. Like yung senior ni John last week, it's really, really important that we study the Word of God, that we have the Word of God, pagising pa lang natin sa umaga. Kasi Christian tayo eh. Yan po ang pagkain ng ating mga spirits. Amen ba? I remember Brother Copeland was saying na nung tinignan niya raw yung mga tao sa natural, mga aayos ang katawan, pero yung mga spirit daw, mga malnourished. So walang malnourished na spirit dito. Amen? This is good to be sharing sapagkat really how important the Word of God is, what we are doing. Sabi ko, every time we come to church, every time we read the Bible, every time, kahit wala tayo dito, sometimes tayo nakaka-attend, pero make sure that you have the Word of God every day. Kasi nga, doon isang araw nabasa ko rin yan, di ba sabi, alam nyo ba yung salita ng Diyos, lagi, you know, God Himself, His name, we always say, why? Because His name is, breathe Yahweh. Yahweh. So each and every time you breathe, you are saying the name of God. You have God with you. Para maging conscious ka, ay, humihinga pa ako. God is with me. So this is a very good, meron akong tanong bago natin pakita yung scripture, Sir Ben. Is Trixie there na already? Wait lang, Trix. Now, mga plantito-plantita dito, di ba, Terlins, pag inalis mo yung halaman, mamamatay? Ha? Pag binunot yung ugat, tin-transfer. Ay, hindi. Oh. Okay. Now, ito naman, ang sabi naman niya, may isang puno na binunot. Okay? Now, talaga sa natural, parang mabubuhay pa ba? Di ba? Alam natin. Pero may scripture. May pag-asa. So, kung ikaw ay parang kagaya ng puno na ito, na akala mo'y nabunot ka na at wala ka ng pag-asa, hindi ka naligwak. Job 14:7-9. Pakita natin buo, Trixie. So there is hope. There is hope. Kasi sabi ko, this is very worth sharing because nung nabasa ko ito, sabi ko, there's this impression na, oh, I have to share it with you. Huwag ko sarilinin. Kaya hindi man tayo nagmamadali. Job 14:7-9. Sabi niya, no, for there is hope for a tree. If it is cut down, that it will sprout again. So may pag-asa, Trelits. May pag-asa pala ang puno. Kung yan daw puno ay pinutol na, pwede pa raw yun. And that its tender shoots will not cease. So pwede pa rin siyang maghalaman or magbunga. Though its root may grow old in the earth. Halimbawa, tumanda na nga daw dahil sa pagkakatanim tapos bumagsak. Ang mga puno na bumabagsak, di ba? Yet, at the scent of water, sabi natin water, it will bud and bring forth branches like a plant. See? Very, very important sa tanim ang tubig. Amen? Amen? Except syempre yung mga halaman na nasa nasa disyerto. Anong halaman sa disyerto? Cactus. They have their own. They have their own water kasi. Okay, but anyway. So the good news about this, if you are in your stage of life na parang dry, tagtuyot sister eh. Ayan, sabi mo tagtuyot. Or maybe parang nangihina ka because of situations or challenges. Maybe about your health, maybe about your finances, maybe about relationships, anything that life brings to you. Ha? Nandito pa tayo sa mundo eh. We are in an imperfect world. And there are very imperfect people. At sobrang maraming nice people. So parang, you know, parang maybe, kagaya sinabi kayo ni Abby, maybe you are praying for long and you do not have the answer. So you're feeling dry. Okay, pero kung sabi natin feeling dry. Pero the good news is, there is hope for you. So, di ba? There is, pwede pa pala. So, di ba minsan nga, sabi nga, meron tayong mga pinangarap dati na ibinalik na lang natin sa baul kasi parang, Lord, ano ba? Parang matutupad pa ba to? So, hukayin mo ulit. Kunin mo ulit. Pwede. Kasi yun nga puno daw eh, oh. Pero sabi, water. Now, ano ba yung water? Remember, in Ephesians, Apostle Paul said that the Word of God is like water. The washing of the water of the Word of God. Monday, this week,
hanggang kanina, nadumihan ka. Saan ka nadumihan? Nadumihan ka, maybe you did something wrong, you said something wrong, you think something wrong, or, may nakaaway ka. Maybe, hindi maganda gising mo. Whatever. So you need to be washed by the water of the Word of God. That's why yun ang ginagawa natin Sunday after Sunday. Whoever stands here, di kami nag-Bible school, pero we are led by the Holy Spirit to share with you the Word of God. On that note, naalala ko lang, Brother Manuel, meron ako narinig na, hindi ko na maalala kung sino yung preacher. Sabi nga bakit sila, mga kinuhang disciples, this is word for you na hinahanapan mo kami ng credentials sa Bible study, sa Bible school. Sila Peter, nag-Bible school. Ano? Nanguhuli ng isda, fisherman. Saan sila nag-aral? Kay Jesus mismo. In Acts, di ba, sabi, nakita ng mga tao, because of what they are saying and what they are doing, sabi, they have been with Jesus. Isn't it good? So, okay naman mag-aral. But that's why I tell you, hindi natin na-announce, pero yung ating GDT midweek online, it's like a Bible school. Si Pastor June, parang ano yan, teacher talaga sa Bible school. Amen? So, makakakuha ka. At saka ito, ang ginagawa natin ngayon, nagtatanim tayo ng salita ng Diyos para may mahugot tayo pag dumating tayo sa mga krisis ng buhay. Huwag tayong sabi nga, malulunod na kasi kaya tumawag na sa Panginoon. Huwag natin antayin malulunod tayo. Sabi nga, in good times, in bad times, don't forget to ask God, to pray to God, to talk to God. Para hindi ka natutuyot. That is the water, the Word of God. So there is hope. Maybe, ano man sitwasyon mo ngayon, maybe nanakaw yung iyong kapayapaan. Ba't mo pinanakaw? Di ba? That is good news. The devil cannot just steal from you. But there is, may magnanakaw, hindi ang Diyos. Amen ba? Pero sabi, this is very good. Just a scent. Ibig sabihin, makaamoy lang ng tubig. Naalala niyo yung Jeremiah, you will flourish. Those who are planted, that's why sabi, we are planted in the house of the Lord. That's why each and every time you spend time with God, either coming here or reading your Bible, actually, you are doing yourself a favor. Thank you lang ako, nakita ko kayo. Sobrang saya ko na doon. Pero sabihin mo sa sarili mo ngayon, thank you, self. Para sa'yo yan. More than for us, second na lang kami. Amen ba? So you don't give up. Amen? So what do? Each and every time, alala ko yan, lahat tayo may time magbasa. Okay? Ngayon, kung medyo ayoko magbasa, sister may audio ka, may cellphone ka. So, ang daming madadownload. May make sure hindi download mo naman, nakalinya talaga. Yan, ito na yung promotion natin. Yung mga reels natin, yung mga kanta, kahit kanta lang. When you're so down, when you feel so empty, when you feel so hopeless, the good news is hindi ka hopeless. Again, put your hand there. Tumitibok ba, Butterlits? O di, hindi ka pa tapos dito. May pag-asa ka pa. Nagising ka nga There's a purpose. Amen? Psalm 32:7. So you can start with song. As you worship, God is delivering you. Psalm 32:7. David said, kanta, sino kakanta? You are my Ay, gusto ng mic, Terlitz. Wag na. Mamaya na lang. Di ba? You are my high. Sabi mo kay Lord dyan, Lord, tago mo ako. Sana mo pinag-uutangan ko, gano'n. Lord, tago mo ako. You know why? Why nasabi ni David yan? Alam ni David, di ba sabi, you are my refuge. You are my fortress. In you I will trust. Pero dyan sabi niya, you shall preserve me from trouble. Pinipreserve ka, kaya nandiyan ka pa Kahit ang daming trouble, kahit ang daming challenges, nakatayo ka pa din. Pinipreserve ka. Tapos, sino magsusurround sa'yo with songs of deliverance? Ikaw ba? God will surround you with songs of deliverance. So, hindi depression, deliverance. You are delivered. You are not depressed. You are delivered. In Jesus' name. Amen. So, as you are worshiping God, He is delivering you. Di ba, sabi ko nga kayo umaga, panahon namin to nila Manuel, ewan ko naalala niyo. Heartbroken ka, tapos pakikinggan mo, knife cuts like a knife. Ano ba yun, Michelle? Panahon namin yun. Ay, panahon namin. 80s yun.
No? I'm so deeply wounded, knife cuts like a knife. Kukuha ka ng kutsilyo. It's so, di ba, songs there are depressing, there are encouraging. The encouraging songs na there are worldly, mga love songs ng 80s, puro positive yan. Pinakamaganda talaga, totoo yan. Anyway, lalo na worship song. You are worshiping God. At tingnan mo, na-uplift yung spirit mo. Because if you feed your katawan natin 3 times a day, yung iba dito 5 times a day pa nga, hungry na. Si Sia ba yan? Oh, hungry na. O, di ba? Why not feed your souls? Feed your spirit. Para hindi tayo na magmamalnourish. Amen ba? So, yun lang, senior ko sa'yo, because it's really, really worth sharing to be at the end, at the start of your day. Kahit na, just utter, Lord, thank you, sama mo ako today. Whether may meeting or wala, may transaction o wala, may decision na major o wala, basta sama mo ako, Lord. At lagi ka naman sasamahan. And you check your day if you will not fall into place. Amen? So again, let's just see, pagpatuloy natin at pinag-aaralan about covenant. Sabi natin covenant. Now, in the first service, si Pastor nag-word siya about giving din, pero kinote niya yung Romans 5:19 na yung for the obedience, because of Adam's disobedience, we were made sinners. Now, because of Jesus' obedience, we were forgiven, yung ganon, and we become the righteousness. Ganon din sa giving sa ating mga pagpapala tinatanggap. Kaya tayo tumatanggap sa Panginoon, hindi dahil sumusunod tayo. Thank God, sumusunod tayo. Dapat lang tayong sumunod. Dahil para sa atin din yon. Now, in 2 Samuel 9, verse 7, ito na yung sinabi ni David kay Mephibosheth, na word of the Lord for us, not only this year, but sabi nga, until we meet the Lord again, sabi ni David, sabi niya kay Mephibosheth, and God is telling you today, fear not. Fear not. Sabi mo sa tabi mo, huwag ka matakot. So God is telling you today, fear not. Kasi sobrang madami parang nakakatakot sa mundo ngayon. Amen? Nung nag-onset ang pandemic, parang may bali-balita ulit na naman ngayon. Ha? I don't know kung nabalitaan nyo. Narinig ko lang, pero it will not happen in Jesus' name. Tapos na kami. Tama na naman. Lockdown naman kayo eh. Kita-kita natin, it was man-made. It was man-made. COVID today is just like the flu and, di ba, Gladys? Sipon na lang yan. Wala naman talaga yan. Dinano tayo ng kaaway. Gumamit ng mga katauhan. But anyway, we were delivered, thank God. So ngayon, meron pa rin. Hindi mo naman sabihin, wala na ngayon, wala na. Because Jesus is coming back very soon. And it all happens. Amen? So sabi niya, pero huwag ka matakot pa rin. Sabi niya, because I will surely show you kindness. Wow! Sino dito gusto na lagi ka pinapakitaan na mabuti? Sa mga tao, minsan hindi. Pero kay Lord, palagi mabuti ang gusto niyang gawin sa iyo. Eto pa, I will restore to you some all. Sino nawala na dito? Oh, balik sa'yo ni Lord, higit pa. Okay ba yun? Nawala ka 1,000, balik ni Lord 10,000, no? Amen? Okay? And you shall eat bread at my table continually. That is provision. So, sino dito laging pinuprovide ni Lord pangailangan mo? And much more. Amen? So that is very, very good promise. At hindi ako ang nangangako si Lord. Pero, sabi niya, for Jonathan's sake. Ano ibig sabihin? David is honoring his covenant with Jonathan. That's why today, we are studying about the covenant. Kasi ang covenant po, ayun yung paano makitungo ang Diyos sa tao. Amen? So, in the old covenant, yun ang pahigutungo. Hindi po nagbago ang Diyos, nagbago covenant. Hindi na ng Diyos ang nagbago. Yung mga tao, gusto nila ng covenant na ganito. Na sabi ni Pastor James kanina, from Abraham in Genesis 15 hanggang Exodus 19, ang naka-enforce at talagang ang pahigutungo ng Diyos sa tao ay grace. I will bless you because I want to. I will bless you because I love you. I will provide for you. Wala kang kailangan gawin ko dito manggap. Grace po yun. Kakagaya. Mas grace lang tayo ngayon because of Jesus. But anyway, okay yun. But the people in Exodus 20, sabihin mo sa Diyos, Moses, huwag niya kaming i-bless dahil kami mabubutan, dahil nagusto niya. Kundi bless na kami based on our performance. Kasi sumusunod kami. Kasi mabait kami. Kaya pag hindi na sila sumunod,
curse nang dumadating sa kanila. Pero alam nyo ba, naalala ko lang ngayon, nung sinabi ng Diyos yung 10 Commandments, anong sinunod na sinabi ng Diyos kay Moses? Gumawa ka ng altar. Para sa ng altar? Kasi para to atone for their sins. Kasi sin separates man and God. At ayaw ng Diyos na nawawalay sa tao. Kaya nagpaano siya kay Moses, gumawa ka ng altar. Gubatay kayo ng hayop. Doon tinagubilin yung sacrifice for sins. Pero thank God with Jesus, tapos na yon. Amen? So ngayon, nandito na tayo sa New Covenant of Grace. So ano ang New Covenant? Sabi ni Paul Ellis, okay ka lang, Kyra? Sige lang. At least nandiyan si Kyra. Sabi ni Paul Ellis, the New Covenant is a covenant of grace where God blesses us with new life. Sabi natin new life. And divine favor. Sabi natin divine favor. Favor lang okay na eh. Alam niyo ba yon? Pero yung divine favor, yung sasabihin sa'yo na tao, di ko alam ba't kita tinutulungan. Hindi ko alam kung ba't sa'yo ko binigay itong kontrata na to. Di ko alam bakit ang hirap-hirap, whatever. For no reason other than it pleases Him to do so. Wala lang. Parang ganito, mamaya bibigyan ako ni Abby ng something. Kung ano ba yun? Ano ba yung bago natin doon, be? Pabango ba yun? May nakita akong eclair. Sa'yo ba yun? But anyway, yung bigla kang bibigyan ng regalo, sabi ba, oh, birthday ko ba? Nag-inarte ka pang ganun, no? Wala lang, gusto ko kita bigyan. Di ba, Michelle? Happy lang ako, nung nagkita kami sa Grande, ako nagpaparinig, Michelle, hindi ako mapagparinig, nagsasabi akong diretso. Nagkita lang kami chance ni Michelle noon sa National Bookstore, tama ba? Sabi niya, coffee tayo, madam. Sabi niya, oh, mag-iinarte ba ako? Ay, bakit? Ano mayroon? So, nag-coffee kami sa Coffee Bean and Tea. But anyway, gusto kong gawa ng mabuti ng Diyos. Yun yung New Covenant. O, ayaw pa ba natin nun? Amen. Okay. In Jeremiah 31:31, sinabi na ng Diyos kay Prophet Jeremiah, behold, days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Sabi niya, in 32:40 Jeremiah, it's in the slide, Jeremiah 32:40, eto yon. I will make an everlasting covenant. Wow! Alam niyo po ba, ang covenant of grace na kinapapalooban natin ngayon, ang katapusan po nito ay pag sinundo na tayo ng Panginoon. Kaya huwag ka na matakot, naku, baka magbago ng covenant, baka bumalik na naman kami sa batas. Walang ganun. Huwag ka na mag-alala. Kaya ikaw ay may kaligtasan na magpakailan pa man. There are people who are very much against once saved, always saved. Bakit? Anong ayaw mo dun? At marunong ka pa kay Lord. Sabi ni Lord, niligtas sa kita, tinanggap mo yung anak ko. Ngayon, tatalikod ka sa akin, magwawala ka. Bahala ka, ligtas ka pa din. Kasi may mga tanong tayo, paano yung mga hindi na nag-church? Paano yung... basta tinanggap talaga nila ng tunay, ang Panginoon, hindi ikaw ang tagapagligtas nila, kaya hindi ikaw mag-decide. Amen? So, sabi ni Lord, everlasting. That's why a marriage is a covenant. Dapat may everlasting. Kaso, for one reason or the other, and I'm not taking it against those who have their marriages did not work the way we wanted it. Wala naman dito nagpakasal na, ay, kailan kaya tayo maghihiwalay? Wala namang nagtanong ng gano'n, di ba? Kaya lang, it happens. Pero, you have reasons. And, importante, kasama mo pa rin si Lord. And God is not against you if you happen to not have it work. Pero, as for the Lord, covenant yan eh. Hindi ang papel lang. Yung mga antay dyan, ayaw lang ng commitment. Kasi sa kasal, yan, may kakasal tayo, may kakasal. Mayroong aatenan pala sa Valentine's. Si Jamie at si Harvey, okay. Kasi sa covenant, commitment, di ba? Utang mo, utang ko. Pera mo, pera ko. Siguro ayaw nila nun. Kaya huwag tayo magpakasal, papel lang yan. It's so much more. By the way, next Sunday, kung wala ka ibang lakad, come to church, we will talk about marriage and about single, about marriage. You know, may matututunan tayo dyan. Anyway, okay. So, it's a covenant. Si Lord naman ang nag-institute ng marriage. Kaya nga, bakit uso garden wedding? Kinasal ng Diyos si Adan at si Eva sa Garden of Eden. Kaya nag-garden wedding tayo. Di ba? So, ang Diyos He instituted a marriage, wedding. Marriage is a covenant. Okay? Pero for those of you na hindi, well, you can ask God for another maid. Bahala kayo ni Lord mag-usap dyan. Because, again, wala naman po kasing, hindi nakasulat sa Bible pangalan. Nakasulat ba sa Bible pangalan ni Ana Maria? Hindi, di ba? Basta ang alam ko lang, tinaningan mo.
Kailangan 30 days, sagutin mo ako. Kung hindi, tatakot si Ana, sinagot siya. Ay, hindi nyo alam. Ay, sorry, nasabi ko. Ewan ko naman si Bunyi kung tinakot. Sino ba nanakot? Ikaw, si Jojo, o sino nanakot sa inyong dalawa? Hindi ko alam. Pero lumalabas, mas takot sino. Amen. Anyway, so sabi ng Panginoon, I will make an everlasting covenant. I will not turn away from them to do them good. Ang original na hindi tatantanan, si Lord. Sabi Lord, di kita tatantanan, Lita, gawa ng kabutihan. Oh, ayaw mo ba nun? That's why David knows it, Psalm 23. His goodness and mercy will follow. Alam mo, parang mababaw. Sinusundan ako, sunod ng sunod. Di ba yung mga doggy nyo, sunod ng sunod sa inyo? Kumusta si Martha? Dapat punta mo yung tatay ni Martha. Nakaisa siyang pusa. Okay. Di ba yung mga doggy, no, Michelle? Di ba? Takos si Matcha, no, kami, sunod ng sunod. Ba't ka ba sunod ng sunod? That is mercy and goodness following you. Actually, not only following, pursuing. Hindi ka tinatantanan ng kabutihan ng Diyos at habag. Kaya kung akala mo, Lord, pinabayaan mo na ba ako? Hindi ka ba naawa sa akin? Hindi ba nakikita nangyayari sa akin? Alam niya. He knows and is doing something about it. Because the devil wants you to believe otherwise. Iniwan ka na ng Diyos mo. Hindi pwede. Paano ka iwanan? Nasa iyo. May asawa mo, iniwan ka, pero si Lord, di ka iniiwan. Other people will leave you, but not God. Amen. So sabi niya, wala akong gagawin sa'yo, kundi kabutihan. And I will put my fear in their hearts. Sabi natin, fear. Kala ko ba walang fear? Well, sister, ang fear na sinasabi dyan, reverential fear. #respect. We want our children to have fear of us. Hindi dahil, naku, lagot ako kay mama, papaluin na naman ako. Lagot ako kay papa, naku, gulpi na naman ako. Hindi. May reverential fear. Respect. Pag sinabi ng nanay o ng tatay, gantong oras ang uwi, may curfew pa. May curfew pa sila, Michelle? Lalo na girls, di ba? Kahit nga boy, si Joanne wala dito. Si Joanne nga, nung mga bata pa yung mga anak, mga kalalaking tao, kaya hindi binigyan ng babae. Sobrang higpit. Wala ka para sa kana. Ba't ka pa ito? Yun. Reverential fear. You know why? Pag-aralan niya mamaya. Teka muna. Tapos sabi, that they shall not depart from me. Hindi na kayo lalayo sa akin. Yun ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos lagi kayo nakaklose sa Kanya. Gusto ng Diyos nakaklose tayo sa Kanya. Hindi ba ganun? Where there are people who are doing you good, di ba gusto mo laging kasama? Uy, ang bait kasi nito eh. Lagi ako hindi naman palibre tawag sa'yo. It just so happen na mabait siya. Pag kasama kayo, wala akong iintindihin. Hindi naman ganun, di ba? Minsan ako naman, yung mga ganon. Pero alam mo na may maaasahan kang good sa tao na yon, so gusto mo kasama lagi. Di mo naiwan. Amen? Di ba? Ay, ba't iniwan mo? Ba't di na kayo friendship? Di ba ang bait nun? Ganun ang gusto ng Diyos. Yung bang, hindi mo na ako matatanggihan, hindi mo na ako iiwanan kasi sobrang mabuti papakita ko sa'yo. Only good comes from Him. So, sabi niya itong new covenant na nandito tayo ngayon, everlasting covenant. Ibig sabihin niyan, relasyon na hindi based sa human. Kasi nga, unfortunate, it's just so unfortunate na talagang walang forever sa iba. Pero kay Lord meron. So, that is good. So, kaya si Lord talaga original ng palagi. Palagi may palagi kay Lord. Amen? And then, kasi nakabase ang everlasting covenant sa unchanging faithfulness ni Lord. Tapat ba ang Diyos? Gaano katapat ba ang Diyos? Napatunayan mo na ba ang tapat ang Diyos? Yes, sobrang faithful actually. Sobrang faithful. Amen? So, pangalawa, sabi niya, I will not turn away from them to do them good. Why? Kasi God's character is inherently good. Sabi ni John, di ba? John 10:10, napakalinaw. Kung may nagnanakaw, hindi siya yon. Kung nawawalan ka, hindi ang Diyos yun. Kaya we never thank God for sicknesses. We thank God for healing. Religion yon. Pag sinasabi mo, buti na lang nagka-cancer ako, kundi hindi ako mapapalapit kay Lord. Hala! Pero may mga ganun sa TV. Paano may ka-sister na kilalang Panginoon? Ay, kasi brother, nagka-cancer ako, pinagaling niya ako. Hoy, ganun! Ikaw na lang. Okay na kami. You give glory to the sickness. Yun lang. Nagbibigay glory kay Lord kasi pinagaling siya. But do not give glory to the sickness. It's not God's way to teach you. Tuturuan ka ng Diyos. Salita niya. Psalm 100 verse 5.
For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. See? Mabuti ang Diyos eh. God is good all the time. Sister Litz talaga, gusto pa ng microphone ka naman. Oh. Mamaya, okay. At alam mo ba, ang gusto lang ni Lord pagpalain ka? God only wants to bless you. Jeremiah 29:11. Sabi ng Diyos, alam mo ba kung ano iniisip ko sa'yo, Litz? Alam mo ba? Kasi kung alam mo, hindi ka mag-aalala. Kung alam mo, hindi ka matatakot. For I know, alam ng Diyos, alam ko, sabi na, God speaking. I know the thoughts that I think toward you. See? Say it the Lord. Thoughts of peace. Sabi mo sa kanila mo, peace be with you. Not of evil. See? So, ang plano ng Diyos sa'yo maganda. Hindi masama. Di ba minsan nag-joke tayo ate, no? Sa Eugene, yung asawa mo, sabi mo, may iniisip kang masama, ano? Anong iniisip mo? Masama iniisip mo sa akin, ano? Mga ganun, mga pakit minsan. Minsan ganyan na kay pastor. Okay, ako pala yun. Pero sabi niya, to give you an expected end. Yung sinare ni Brother Manuel, di ba? Yung future mo secured kay Lord. Kasi maganda yon. Huwag na tayo lumayo. Mga magulang dito. Michelle, pero ka bang gusto mo ba yung future ng anak mo destroyed? Yung future, kaya nga, we are, di ba? Tatrabaho tayo para makapag-aral kayo ng maayos at magaganda naman ang grades nyo. Thank God for that. Di ba? Gusto natin maganda. Wala ditong magulang na, plano ko dito sa anak ko, maging talunan. Plano ko laging bumagsak. Walang nagplano ng hindi maganda sa anak niya. How much more God? Amen. This assurance is a source of hope and comfort. See? Especially during times of trials. Kaya pag may pinagdadaanan tayo, huwag nating iisipin, Lord, iniwan mo na kaya, di na yata matutuloy yung plano mo sa akin eh. Yung sabi nga ni Abby kanina, yung plano mo baka hindi matuloy, pero yung plano ni Lord na mas maganda. And I like that. God's delays are not denials, it's protection. Hindi ka dinideny. Now, di ko rin alam, ba't wala pa? Pero hindi. It's always, His promises are yes, and we say, Amen. You know, and then sabi niya, I will put my fear in their hearts. You know, the fear of the Lord is foundational to wisdom and is essential for a life that honors God. Kasi syempre, di ba, yung respect, #respect. I want to go to church kasi naman ako kay Lord, linggo na nga lang eh. Kahit ba napapagod ako eh, may nakukuha naman ako. You know, it's your parang, I don't want to say the word, pero parang sabi, parang obligasyon ko, Lord, gusto, allow me. I want to go to your house. I want to spend time with you. Although you can spend time with God in your own homes, amen, in every time, you know what, especially during times of trials and hardships, as it underscores God's benevolent intention. Intention naman ng Diyos na gawan ka na mabuti. Hindi siya na gumawa. Maaring, sometimes we are into some trials and testings because of our own doing. Tayo din nang nagkamali. Most of the time, mali tayo ng desisyon. Yeah? Or other people's decisions. Huwag tayong maging bitter. Huwag tayong maging ampalaya. Dapat secure tayo. Lord, hindi mo ako pinababayaan. At alam ng Diyos yan. I may not know it, but God knows it even before it happens. God just wants us to be trusting Him. Amen? So, you know, sabi, kung meron tayong fear of the Lord, reverential, #respect, may wisdom. Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the holy is understanding. Alam nyo, ang wisdom hindi nabibili sa tindahan. At ang daming tao ngayon na walang wisdom. Yung common sense nga, supposedly common, wala na din. Saan man nakakabili ng sense? Common na, hindi, sabi common. Ano ibig sabihin ng common? Kahit saan pwede, kahit saan meron. Pero common sense na nga lang eh, di ba? Nawawala pa. And mind you, pag ang mundo ngayon, ang mali, tama, ang tama, mali. And let me remind you that hindi pwede sabihin, majority wins. Hello, the 12 spies, 10 are against, only 2 are pro. Kaya, di ba? Hindi natin lahat pinaniniwala porque maraming naniniwala sa Kanya. You have to have the wisdom. And God can give you that. Yun ang prayer mo palagi. Major or minor decision, Lord, give me wisdom. Ano magagawin ko dito? Tama ba to, Lord? You will have an answer. You have the Holy Spirit on the inside of you. Hindi lang porque hindi tayo nag-aaral, hindi lang to pang estudyante. Pang lahat to.
Amen? Tapos sabi niya, that they shall not depart from me. The result of God's work in the hearts of His people, in their steadfast faithfulness to Him. Yan yon. Now sabi, hindi na kayo lalayo sa akin. Yun ang gusto ng Diyos, di na kayo aalis sa Kanya. Di nyo na siya iiwan. Habi ni Lord, walang iwanan. Naalala ko, si ano pala yun, si Kuya James, walang tulugan. Hindi, kay Lord, walang iwanan. John 10:28, Jesus speaking. And I give, 28 and 29, it's on the slides, Trixie, right? And I give unto them, but wala dito, Sir Ben. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Perish, Tagalog. Napahamak. Tama? So sabi, ang sumampalataya, ang nagkaroon ng eternal life, yung sumampalataya kay Jesus, right? So sabi ng Panginoon, hindi na kayo magpe-perish. Saan ka magpe-perish? Hindi ka mapupuntang impyerno. Biyahing langit ka. Amen. So, di ba? Never, never. You will never perish. May eternal life ka. Kaya ang buhay, hindi lang dito eh. Now, yung mga doggies nyo, and pa yan, under argument pa yan. Are there doggies in heaven? Pag-pray mo na lang, Lord, makasama ko si Thunder doon. Anyway, si Holly pala yung nauna. Sabi, they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. See? So, in every situation mo na sabi, Lord, nakakapit ako sa'yo. Makakabitaw ka. Si pastor nga, bumitaw na daw siya eh. Thank God, di siya binitawan ni Lord. Sabi ko, darling, nakakapit sa'yo. Tatlo. God the Son, God the Holy Spirit, God the Father. Paano ka mawawala? Hindi ka mawawala. Yun yun. When he went through such phase. We're not giving up. Sabi ko, di kami give up. Pero you have to understand, siya na lang magbibigay ng testimony niya, what he has gone through. But anyway, the Lord is good. Sobrang mabuti ang Panginoon. Hindi lang yan sinasabi ko sa inyo, naranasan ko yan. Okay? Verse 29, my Father which gave them me. Ikaw regalo ka ng tatay sa anak. Wow! Regalo ka ng Diyos kay Jesus. My Father which gave them me, my Father is greater than all. God is greater. Your problem is great, God is greater. Your problem is big, God is bigger. Amen. And no man is able, inulit niya, siya din nag-ulit yung sinabi niya, walang makakapaghiwalay sa'yo, walang makakaagaw sa'yo. Wow, si Lord pala, parang sobra kang higpit na hawak sa'yo ni Lord. Parang sa nag-aagawan, hindi mo pwedeng kunin si Abby. Iba na lang kunin mo yung kapitbahay niya doon sa tabi. Di ba? Hindi mo pwedeng kunin yan. Anak ko yan. It assures believers of God's sustaining grace. Sustained. Sabi natin, sustained. Alam mo ba, we are being sustained up until this time. Totoong biyaya. You know, pastor is a walking miracle. You may not know it for now. You will soon understand. Ay, talaga? Because we are not very vocal. Some of you knows, but it's too much to be, para i-ano ko pang lahat. But isa lang ang alam ko. At palagi ko sinasabi, kahit may namumusta, we're doing great. All is well. We are getting better and better and better and better. Kasi doon naman talaga papunta. Hindi pwede. Not yet. Amen? Okay. Sana. The new covenant is totally unlike the law-keeping covenant of Moses. See? Instead of a law written on stones, see? Yung 10 commandments sinulat sa stone. Pero under the new covenant, may law pa rin nakasulat sa puso natin. Ang unang-unang law, di ba? Yung you love your neighbor as you love yourself. O kaya, you love them as I have loved you. Kaya kaya mo di ba yan naman ang source talaga ng mga, anong nasa 10 commandments? Just for now, just for this time, naalala ko lang, di ba? Di ba, huwag kang magnanakaw. Kung mahal mo ang kapitbahay mo, nanakawan mo ba? Thou shall not kill. O, kung mahal mo, papatayin mo? O, makikiapid sa asawa. Mahal mo asawa mo, ba't ka makikiapid sa iba? Adultery, right? See? So God is writing on our hearts, mali. Alam mo ang mali. Even young people, minsan sinasabi ko, at this age of yours, alam nyo na, like Jaja and Sophie, alam nyo na ang tama at sa mali. Di ba? Although, dapat din silang i-guide, di ba? Kasi because sobrang influence ng mga classmates ngayon, lalo na wala sa Panginoon. Kaya you better pray for godly classmates for your children. Amen? So, meron pa rin law. Hindi yung 10
Ten Commandments. Kasi yung Ten Commandments, walang nakasunod nun, si Jesus lang. Ha? Amen? Okay. Jeremiah 31:33. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days. Ano yung after those days? Yun yung finished work of Jesus. Kaya nandito tayo sa panahon na to. Kaya sabi ko, masarap mamuhay ngayon sa panahon na ito. Huwag na tayong, although nanonood tayo ng mga Maria Clara ba yun? Nanonood tayo ng mga nakaraang, di ba? Parang, ano kaya nuno? Walang internet, nabuhay sila. Ayoko kaya, ang haba ng damit. Patong-patong pa. Ano kaya panahon nun, no? Tapos sasakay ka sa kabayo, anong amoy ng kalye? Di ba, no? Di ba, pero masaya sila. Masaya sila noon. So really, but anyway, it's good to be living today. And we are the generation na sabi na hindi na makakita ng physical death. Thank God for that. Amen? Let God, let Jesus, sunduin tayo up in the air. I will put my law in their inward parts. Ano yung sinasabi dito? Hindi ko yata nasabi ko na umaga. But anyway, we'll go over it sa susunod. We have the Holy Spirit on the inside of us. Siya ang magtuturo sa atin. Hindi ba sinabi ni Jesus, kailangan kong umalis? Kasi kung di ako umalis, hindi pupunta sa inyong Holy Spirit. Kasi kung si Jesus nga, up until now nandito, nasa Israel siya, hindi tayo lahat makakapunta doon. Okay, sa Japan, hirap na kumuha ng visa, kumuha na kayo ngayon. Oo daw, naghigpit na sila. Bahala kayo sa buhay niyo. Di ba, Camille? Nagbigay na ng date kung kailan daw. Di bahala kayo. Dito na lang kami sa, eto na, punta tayo. Sa, mahal ko ang Pilipinas. Tapos siya ang nakapost. Ano ba yung ate niyo? Anak pala yun nung Anyway, anak pala siya nung But bakit nga ba ganun ate? Pati sa senior citizens ID. Ano siya, we? Kung ako doon, bakit nandiyan ka? Di ba dapat picture ko yan? Buti na lang si Along walang picture, no? Sa natin. Bakit niya kayo nilagay ni ate mukha niya? Magigil niya ako, ha? So, sabi ni Lord, tayo napunta, no? Ito maganda. I will be their God, and they shall be... Wow! Sabi ng Diyos, siya ang Diyos natin, tayo, tao niya. Alam mo ba, bago ka pa nag-mine, Abby, si Lord nag-mine sa'yo. Sinasabi ng Diyos, you are mine. Wow! Kwento ko sa inyo kasi kanina nakwento ko Kwento ko lang sa inyo. Si Pastor maganda na naginip na siya ng airport. Kaya lang nagagalit siya. Ang dumi-dumi daw nung sa airport na yun. Sa mas airport kasi yun, darling. Basta nasa airport na. O, di ba? Kaso ito maganda, ito pangit. Ngayon lang umaga. Bigla daw may babae umakbay sa kanya. May umakbay na babae. Ang maganda doon, alam niya, kasama niya ako kasi nilingon niya daw ako. So, alam niya ako. Reactor ako, bakit? Nalala mo, nung nasa sabing pangalan, hindi ko nga alam kung nasa langit na siya, Kinakamayan si Pastor. Ay, bitaw yung kamay ni Pastor. Nabuta mo yun, te? Alam ni ate ko. Yung di ba pag lalabas kayo dyan, no? Ani kumakamay si Pastor. Diba? Kamay, di ba mabilis lang yun? Ayaw, bitawan yung kamay ni Pastor. Alam mo, di ba? Ikaw, huwag kang ha? Pagka Sister Lita lang yun, pag lumabas, Sister Lita lang. Huwag mo na hanapin. Umupo sa harap lagi, tapos naghihibang tayo lang. But anyway, nandiyan sa pintuan, kamay si Pastor, kamay si Pastor. Pagdating sa kanya, ayaw bitawan yung kamay, Michelle. Totoo yan. Di ba, Terlitz? Tawas Terlitz. Ano gagawin ko? Ano ginawa ko, Terlitz? Lumapit ako sa... Ay, sige, sister! Okay na. Kaya pagbabalikan, darling, baba ka na. Nakrasa naman si Pastor din talaga. But anyway, dalaga pa siya noon, actually. Tapos nawala siya for a period of time. Nakapag-asawa daw yata siya, tapos bumalik din siya. Kaya nung bumalik na siya, ang mata ko. Hindi naman tayo lumalayo. Sabi ko kayo, you are mine! Sa akin yan, no? Kanya-kanya ng Di ba, anak? Kakamayan papa mo? O ano? Ano meron? Para ano gusto mo? HSWW? Holding hands while walking kayo? Ano ka? Okay? So sabi ni Lord, you are mine. Hala, di ba? It's so loving. Amen?
So, dyan natin i-cut para pareho kayo ng first service. Balikan natin sa susunod. Did you learn something today? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Tunay nga, napakabuti mo. Kami ay nasa bagong covenant ngayon. Nandito kami sa new covenant of grace na wala kaming titingnan kundi kabutihan mo. Wala kaming tatanggapin kundi puro kabutihan na galing sa iyo. Tunay nga pa rin, maraming salamat na dahil sa tinapos na gawa ng aming Panginoong Hesukristo, kami ay napaloob, napasama sa covenant niyong dalawa. Hindi sa aming mabubuting gawa, kundi sa mabuting ginawa ng Panginoong Hesukristo. Hindi sa aming pagsunod, kundi sa pagsunod ng aming Panginoong Hesukristo. Pero syempre, under the new covenant of grace, there are laws that you have put in our hearts, and that is by the Holy Spirit. Kapatid, sasabihan ka ng banal na Espiritu Santo ngayon kung ano ang mga dapat na nating ginagawa sa new covenant ngayon. Pero ang importante, alam mo, kay Lord ka, hindi ka niya iiwan. You are, may forever kayo ni Lord. At ang plano niya para sa iyo ay puro magaganda. He has a great and good plans for you. If so it so happen na hindi pa nasasagot ang iyong panalangin sa Panginoon, huwag ka magtampo sa Kanya. Amen? Pinoprotektahan ka niya. And I always believe, kagaya sinabi ni Abby kanina, we always believe on God's timing. And His timing is perfect. Hindi tayo pinagkakaita ng Panginoon. Hindi ba natin masagot ngayon kung bakit hindi pa natin natatanggap ang hinihingi natin sa Kanya. Pero I'll tell you, in His appointed time, it shall come to pass in your life. Malay mo mamaya, malay mo bukas. Just keep on trusting God. Just keep on believing Him. Because He who promised is faithful. Hallelujah. Father, we thank you. We worship you. We honor you. I declare your children, magmula itong buong linggo na ito, Panginoon, pawang mabubuti lamang ang kanilang matanggap, grace after grace, favor after favor, wisdom, Lord, divine protection, divine health. Magaling ka na kapatid, tanggapin mo yan. In Jesus' name, His provision is on its way, whether finances, whether peace of mind, whether healing. Bayad yan ng ating Panginoon Jesucristo. It's on its way. Thank God right now for those things. Hallelujah. We thank you, Father God. We worship you in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Shalom, shalom. I'll see you all.